ganda. Tayo ay nandito upang purihin, pasalamatan, handugan, at sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Before I start, gusto ko lang i-express what is deep in my heart. Napakabuti talaga ng Diyos. Kasi kahapon, nawala ang cellphone ng aking anak. Tapos, tinetext na namin, tinatawagan, hindi talaga sumasagot, pinapatay talaga. Kaya sabi ko, Lord, kung sino man ang nakakakuha ng cellphone, sana mabuting kalooban niya. Sana makonsensya siya, ibalik niya talaga. So, hanggang hapon, hanggang gabi, tinatawagan namin hindi. Na bago ako naghiga, sabi ko, Lord, sana bukas, i-ano mo sa akin na sana may ibalik talaga. O kanina, ngayon lang, bumaba ako, papunta na ako dito, mayroong tawag ko, ano yung, ikaw ba yung anak ni, hindi, bakit ako po yung nakakulot ng cellphone? Kaya, nakakaputi talaga ng Diyos. At ngayon, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa pagbasa ng scripture reading. Buksan ang ating mga Bible sa John chapter 14, verse 1 to 6. Do not be worried and upset. Jesus told them, believe in God and believe also in me. There are many rooms in my Father's house, and I'm going to prepare a place for you. I would not tell you if it were not so. And after I go and prepare a place for you, I will come back and take you to myself so that you will be where I am. You know the way that leads to me where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know the way to get there. Jesus answered him, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by me. In Tagalog version, John 14, 1 to 6, huwag magbagabag ang iyong kalooban. Sumasampalataya kayo sa Diyos, sumasampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong papunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitibhan? Ako'y babalik at isasama ko kayo upang makapiling ko kayo kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa patutunguhan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo papunta. Paano namin malaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, hindi sa pamamagitan ko. Ayan po ang pagkabasa ng banal na kasulatan. At maaari na maupo ang lahat. Ang lahat ay mayroong pagkabalisa sapagkat walang taong hindi dumaranas ng mga pagsubok, kapighatian, kalungkutan, kahinaan, at kawalan. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Magtiwala lang tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya at sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan upang malalaman ang mga kasagutan sa lahat ng ating mga katanungan at lahat ng mga katotohanan na magpapalaya sa atin. Ano man ang ating mga kahinaan, alalahanin, at lahat ng pangangailangan, batid ng Diyos yan. Sabi nga, hingin nyo ang anumang nais nyo at matutupad yon para sa inyo. Tandaan natin na ibinigay ng Diyos
ang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi tayo dapat mabagabag. Sumasampalataya sa Diyos at sumasampalataya din tayo sa anak na si Jesus Christ. Kasi ang lahat ng kapangyarihan mula sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa Kanya. Manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan at sa isang linggo pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming mga mata, ang aming mga puso, at ipaunawa mo sa amin ang mga mensaheng iyong ipinarating sa amin upang lubos naming maunawaan at aming maipamuhay ang ayon sa iyong kalooban. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, na aming Diyos at Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos ng aming mga ninuno na sina Abraham at si Isaac at Jacob. In Jesus' name I pray. Amen. Ngayon, tinatawagan ang worship team para sa ating worship song. Si Pastora Lisa, inaanyayahang umakyat dito para Yung microphone may dalawa doon. Ito, meron pa rin itong isa. Where seems to be no way, He walks in, we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me close to His side, and love and strength for His today. He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me close to my side. With love and strength for His today, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. We works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me close to His side. With love and strength for His today, He will make a way. He will make a way. On the roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. So God will make a way where there seems to be no way.
splendor of the King, robed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. And there was his voice, and there was his voice. How great is our God! Sing with how great is our God! And all sing how great is our God! Wings to wings it stands, till time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. With God and me in one. Father, Spirit, Son, Light and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will sing how great is our God! Great is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Sunod po natin ang mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Pastor Dan para sa pag-preach sa mga mensahe ng Diyos. Salamat po, Sister Lisa. At kayo ba'y natutuwa sa praise and worship? Amen, di ba? Mga talented and anointed. Amen, di ba? Yung mga gift po na gano'n, hindi dapat tinatago. Amen? Dapat nilalabas. Kasi yung ano nga daw, di ba, yung talent na nilubog sa lupa, ano yung sinabi ng master? You wicked and lazy servant. So yung talent hindi dapat nilulubog sa lupa, dapat ginagamit yan and nagmo-multiply. Amen? Amen. Alright, so ako po excited sa umagang ito and Happy New Year sa inyo. Pasensya na kayo last month. Meron lang pong konting pangyayari sa aming opisina. Pero mabuti ang Panginoon. Mahuhuli din yun. Mahuhuli din yun. So, tayo po manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat Panginoon sa iyong pagpapala, sa iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Nawa Panginoon, mangusap kayo sa bawat isa sa amin. Ako ay gamitin mong lingkod at yung mga salita mo, ilagay mo sa aking bibig. Kayo ang mangusap. Salamat Panginoon sa presensya ng Banal na Espiritu na nandito na siya at ang sabi sa iyong salita ang nagtuturo sa amin. Salamat Lord sa patuloy na strength, sa open hearts, open minds ng bawat isa. Salamat Panginoon sa umaga ito. Kayo ang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. So, let's see. So, ng technology. Hindi kasha. Saan yung ang theme ng taon is Unshakable Faith. Alright, so ano yung sabihin ng unshakable? Nakita yung puno na yan. Ito yung tao, no? Lead. So tingin pag bumagyo kaya, ano yung likelihood, ano yung chances na yung puno na yan ay matutumba? Less than 1%? Malamang, di ba? Kasi karamihan ng mga ganyang kalalaking puno, daang taon na yung nabubuhay. Kasi di ba, kapag malalaman mo yan kung ilang rings, pero pag pinutol, di ba, bilangin.
Karamihan ng ganyang kalalaking puno, more than 100 years na yan. So, ibig sabihin na yan, dumaan na kahit anong bagyo dumaan, hindi pa rin siya nabuwal. Bakit? Kasi, malalim na yung kanyang ugat. Tama? Diba, last time yung nandito ako, binigyan ko kayo ng idea. Sabi ko, yung punong mangga, kaya kong bunutin yan ng isang kamay. Diba? Nagtaka iba, paano kaya gagawin yun? Kayang bunutin yan habang maliit pa lang. Habang ganito lang kalaki. Diba? Pero pag puno na yan, hindi mo na mabubunot yan. So, start of the year, we were praying and isa sa mga bagay na nireveal ni Lord is yung unshakable faith. Faith that withstands the storms of life. Kasi tandaan natin mga kapatid, dumadaan tayo sa storms. Dumadaan tayo sa mga pagyanig, pag-uga, shaking, di ba? Kung napapansin nyo, January pa lang, no? Yung mga bali-balita sa ibang bansa, kung ano yung mga nangyayari, di ba? Mga bagsak na aeroplano, o kung ano-ano man. January pa lang, di ba? Tapos, nung tinignan ko kagabi habang ninilay-nilay ako, ang mga lindol, just this month, nasa 1,300 na buong mundo. Mga 4.9 pataas. So, ibig sabihin, shaking is everywhere. Di ba? Kahit saan yan, merong shaking. Natural na proseso yan ng buhay. Meron talagang pag-uga, pagyanig. Ngayon, bilang mananampalataya, yung pananampalataya natin, kailangan unshakable. Amen? Tinan nyo katabi nga sa'yo sa kanya, unshakable. Shakable. Matthew 7 verse 24 to 27. Bakit yung kaya? Saglit ha. Okay. Matthew 7 verse 24. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Okay? The rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house. It did not fall, for it was founded on the rock. Verse 26. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. So, ito yung verse, ito yung binabanggit ng Panginoon. Diba? Tingnan natin sa unang sinabi niya, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Whoever hears these sayings of mine. Okay? So, isa sa mga bagay na habang pinag-pray namin this year, God really wants us to have unshakable faith. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung anong meron sa future. Di ba? Hindi natin alam. Wala tayong idea kung anong mangyayari sa future. Pero ang nilalagay ng Panginoon is binibigyan tayo ng idea, ng nais niya, magkaroon tayo ng pananampalataya na hindi mauga or unshakable faith. Why? Kasi kailangan mo yan. Kailangan natin yan. Di ba? Tingnan mo ulit kami sa katabi mo sa kanya, kailangan mo ng unshakable faith. Kailangan mo. Tingnan mo katabi mo. Kailangan mo. Kasi dumadaan talaga tayo sa storms of life. Di ba? Kung wala sa aking notes, pero natatanda natin yung story na kung saan si Jesus, pinapunta niya yung mga disciples sa kabilang side, di ba? Let us go over to the other side. Tapos, habang nandun sila sa barko, or bangka, or whatever, fishing boat, natulog si Jesus, tapos bumagyo. Nung bumagyo, natakot sina Pedro, yung mga disciples, mga fisherman to, fisherman, ibig sabihin sanay sa laot. Fisherman. Natakot sila, ginising na si Jesus, sabi nila, Panginoon, Master, do you not care? Do you not care? Ibig sabihin, parang wala na bang halaga kami sa iyo? Ganun yung pananaw ng ni Pedro sa Panginoon eh. Do you not care? We are about to die. Di ba? Dumadaan sila sa storm. And these are fishermen. Sanay yan sa bagyo, sanay yan sa laot, pero yung time na yon,
na akala nila mamamatay na sila, ibig sabihin, napakatindi nung bagyo na dumaan. Pero si Jesus natutulog. Natutulog. Nung gumising siya, kasi ginising nga siya, nakalagay nga sa Bible, natutulog, mayroon pang unan. Asleep on a pillow. Di ba? So nung ginising siya, ni-rebuke niya yung wind and waves, tapos tinanong niya yung mga disciples, bakit wala kayong pananampalataya? Di ba? So the question is, as we go through life, lagi hinahanap ng Panginoon yan eh. Nasaan ang iyong pananampalataya? Bakit kasi ang pananampalataya, yan yung bagay na makakaabot doon sa pangako ng Diyos at dadalhin kung nasaan ka. Yung tinatawag pananampalataya, yun yung currency of heaven. Tinatawag. Basic na lang. Meron kayong pananampalataya. Di ba? Nananampalataya, naniniwala kayo sa langit, di ba? Naniniwala kayo sa langit, napupunta kayo sa, nakapunta na ba kayo doon? Hindi pa. Di ba? Ano yung basihan mo na mayroong langit? Ha? Ano yung basihan mo na may langit? Sinabi ni Pastor, meron. Ganun lang ba? Di ba? Paano kung natatandaan natin, no, sa church history, yung mga nilalagay sa mga, sa Coliseum, tapos tinotorture, i-renounce mo si Jesus, di ba? Talikuran mo ang Panginoon, di ba? Ganon yung pressure nun. Di ba? Pinipersecute sila para lang talikuran, i-renounce yung kanilang faith. Bakit sila nagpatuloy? Di ba? Ano yung meron sila, kaya sila nagpatuloy sa Panginoon? Di ba? Ano yung basihan nila? Di pa naman nila nakikita. Nakita niyo na ba si Jesus face to face? Hindi pa. Di ba? Pero meron kayo pananampalataya. Bakit? Ano yung meron? Meron kayong ebidensya. Di ba? Meron kayo nito. Kasi ito yung ebidensya, kung ano yung nakikita nyo rito, anong nababasa nyo rito, yun yung ebidensya mo. Diba? Kaya mo napapanghawakan ng salita ng Diyos. Kaya meron kang pag-asa na kahit nawala yung cellphone mo, may babalik. Kasi nga, alam mo, na ang Panginoon may hawak ng buhay mo. Amen? So yun yung faith na kailangan natin, na hindi lang faith na para wala lang, kasi parang checkbox lang. Matendo ako ng church, check. May kausap ko kagabi gano'n, kasi galing akong Bulacan kahapon, late na ako dumating, so yung sweldo ng tao, hindi ko na ibigay, sabi ko pag uwi ko, saan ako bibigay? Sa habang binigay ko, kinausap ko siya regarding sa pananampalataya. And most of the time, sabi ko sa kanya, para lang ang nangyari sa atin, lumipat lang ng church, galing tayong Catholic Church, tapos lumipat lang ng lugar, tapos ang church ay parang lang checkbox, di ba? Umatin ka sa church, uwi ka. Mga taga-Zimbabwe yung mga yan eh. Zimbabwe. Walang nangyayari kasi nga para ka lang nag-check ng box. Faith. Yung faith, kailangan niyang buhay. Di ba? Buhay yan sa'yo. And ang faith, kaya nga unshakable kasi nga meron mga faith na nasishake. May mga mananampalataya pag dumaan tulad ni Pedro sa kay mga kasamahan niya nung bumagyo, di ba? Nangamba na sila, mamamatay na kami, Lord. Tapos ikaw natutulog, di ba? So kailangan ma-build up tayo to a point na meron tayong unshakable faith. Na kapag dumaan tayo sa anong bagyo, anong challenge, anong problem, alam natin kung sino ang panghahawakan natin. Amen? So kailangan ang faith kasi yan ay currency. Okay? Yan ay parang ipa-plug in natin. Yun, di ba itong kuryente, itong electric fan, hindi yan iikot kung hindi mo ipa-plug sa source. Okay? Ang biyaya ng Panginoon, ang grace ng Panginoon, available. Amen? Available yan. Nakalagay sa Bible eh. Diba? Nakalagay sa Bible yan. Ang ating ang ng Panginoon is, sabi nga sa Peter, di ba? All things that pertain to life and godliness has been given to us. All things. Hindi some things. All things. Ibig sabihin, nandiyan na yan. Pero bakit hindi nangyayari sa akin? Di ba? Yun ang question ng mga mananampalataya. Bakit hindi nangyayari sa akin? So, kailangan mo tignan ang iyong faith. Saan ba naka-plug in yan? Di ba? Naka-plug in yan ba sa source? O naka-plug in yan doon sa nababasa mo sa social media? Okay?
So medyo tahimik kayo ah. Okay. Matthew 7 verse 24 to 27, di ba? Nung binasa natin, therefore whoever hears these sayings of mine, okay? So, importante naririnig mo. Di ba? So pag magbasa ka ng Bible, hindi ka lang basa na ano, mas maganda talaga pag nagbabasa ka ng Bible, bubukang bibig mo. Okay? Nasasabi mo. Okay? Therefore, naririnig ng tainga mo. Okay? So, 27. Alright. So God wants you to have unshakable faith. Now, Hebrews 12 verse 25 to 27, sabi dito, be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. Ang context ito ay si Lord din nagsasalita, no? And yung mga time na yung mga Israelita ay hindi sumusunod sa Panginoon. Kaya sabi ng writer ng Hebrews, be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. Okay? Yung iba kasi, ayaw nila pakinggan eh. Okay, sabi, pakinggan mo. Sabi dito, for if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses, the earthly messenger, we will certainly not escape if we reject the one who speaks to us from heaven. Verse 26, this means that all of creation will be shaken and removed, so that only unshakable things will remain. Only unshakable things will remain. Kasi yung pag-uga, yung pag-shakening, talagang nangyayari sa buhay. And may mga bagay tayo sa buhay na kailangan talagang matanggal. Kailangan talagang matanggal so that unshakable things will remain. Ang kailangan matira, yung eternal things. Eternal things. Kaya nga, lagi natin titignan yung buhay natin in light of eternity. Ito bang ginagawa ko ngayon, meron ba akong eternal reward dito? O pansamantala ko lang may enjoy ito ngayon? Di ba? Kasi marami mga tao ganun eh. Yung buhay nila, yung actions nila, is based on what can I get right now. Right now lang. Wala siyang iniisip na, repercussions. Di ba? Or consequences. Makikita natin yan all throughout the Bible. May mga tao na ganyan. Ang pananaw lang, iniisip lang nila para sa ngayon. May consequences ang actions natin. Amen? So may shaking talaga na nangyari. Things that are shaken so that unshakable things will remain. Ang si Lord mismo nag-uuga niyan. Kaya minsan pag dumadaan tayo sa buhay, parang may pag-uga, Lord, ano ba mga kailangan kong bitawan? Di ba? Ano ba kailangan kong bitawan? Ano yung kailangan kong itabi muna? No? O itapon, kasi hindi mo na kailangan yan. May mga bagay, may mga attitudes, may mga mindsets, may mga kasalanan na hindi mo na kailangan bitbitin ngayon 2025. Amen? Lilipat na yung taon, tapos na, meron na tayong bagong taon. Meron tayong mga kailangang iiwan ng mga nakaraang mga taon para lumakad tayo itong taon na to na meron tayong unshakable faith. Amen? Hindi na mga tabi mo, sabi ko sa kayo, itapon mo na yung kailangan mo itapon. Kailangan mo, tapon mo na. Di ba? May mga bagay ang Panginoon na nakalaan para sa atin. Di ba? Nandyan yan. Nakita niyo yung meme sa Facebook, di ba? Meron ng nakalaan na maganda. Kaya lang, meron pa nag-hold back sa kanya. Hindi niya ma-achieve. So, kailangan mong bitawan yung nakaraan para lakaran kung ano yung plano ng Panginoon. Amen? Hindi wala sa notes ko, pero alam ko sinasabi ng Panginoon yan. Sabi yan, in life will experience shaking. Oftentimes, this shaking is caused by pressure. Di ba? Mada tayo sa life, may pressure talaga. Di ba? Kilala niyo ba si Judith? Si Judith? Si Judith. Di ba? Dos ngayon, di ba? So, nung nakaraang mga 2 araw, di ba? Pressure. Di pa nagbabayad si Gandon, di pa nagbabayad. Kailangan ka nang makakolekta kasi kailangan ko magbayad, di ba? Merong pressure talaga. Pero kailangan natin tandaan, habang may pressure, dito natin makikita yung faith natin. Pag merong pressure naman tayo sa pressure situation, pag ang pananampalataya natin nasa Panginoon, malilesen yung pressure. Kasi yung tiwala natin ay nasa Diyos, hindi naman sarili natin lakas. Amen. Amen? Sa Panginoon naman lahat yan. Binigyan ka ng business. Sa Panginoon yan eh.
Bakit ako mag-worry sa ipapasweldo ko sa mga tao? Well, of course, kailangan mo gumamit din ng wisdom, di ba? Maraming mga aspeto yan. Pero yung pressure, part yan ng buhay. Amen? Amen. So let's go to Daniel 3 verse 1 to 30. Medyo mahabang babasahin yan, pero nakakatuwa. Daniel 3 verse 1. King Nebuchadnezzar. Siguro alam niyo na itong story na to, pero sabayan natin ulit. Mas maganda, nare-recall natin ang salita ng Diyos. King Nebuchadnezzar made a gold statue 90 feet tall and 9 feet wide and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. Para lang may idea kayo. Ako ay 5 foot 8. Okay? Sipin mo 90 feet high. Di ba? Siguro 15 ako. O, pataas. Ang taas. So, kitang-kita talaga siya, no? And 9 feet wide. And set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. Then he sent messengers to the high officers, officials, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the provincial officials to come to the dedication of the statue he had set up. So, nagtayo siya ng rebulto at tinawag niya ang buong sambayanan, lahat ng mga naglilingkod doon sa kanyang kaharian kasi meron silang dedication ceremony. So all these officials came and stood before the statue King Nebuchadnezzar had set up. Then a herald shouted out, "People of all races and nations and languages, listen to the king's command." Okay, listen. Naalala niyo yung kanina binasa natin ng verse? If you listen, di ba? To the voice of the Lord. So, pag dito pala, makikita na natin, merong ibang word, may ibang voice na dumarating sa atin. Di ba? Meron kang voice of the Word of God, and then there's also the voice na hindi galing sa Panginoon, di ba? Galing sa mundo. There's also a voice kasi nangungusap yan, kaya nga tayo, kailangan natin mamili anong boses ang papakinggan mo. Amen? Anong boses? Kasi araw-araw may nangungusap yan sa ating thoughts, sa ating tainga, TV, di ba? Social media, cellphone, kahit ano, radyo. Dati radyo lang Ngayon, apakadami na. Di ba? So there are a lot of sources coming into our head. So ito, when the herald shouted out, "Listen to the king's command." When you hear the sound of the horn, the flute, the zither, light, harp, pipes, and other musical instruments, bow to the ground to worship King Nebuchadnezzar's gold statue. So merong utos. Ang utos ay kapag narinig mo yung tunog, kailangan mong lumuhod at sumamba doon sa golden statue. Verse 6, anyone who refuses to obey will immediately be thrown into a blazing furnace. Pressure. Yung sa tabi mo, sabi mo sa kanya, pressure. Pressure. Okay? At the sound of the musical instruments, all the people, sabi niyo all the people, whatever their race or nation or language, bow to the ground and worship the gold statue that King Nebuchadnezzar had set up. Isipin mo yung pressure. Kung ikaw ay nandun, at ikaw ay isang Hudyo, di ba? Alam mo yung 10 Commandments, di ba? Ano yung 10 Commandments? You shall not worship other gods than me, di ba? You shall not make any graven image. Ibig sabihin, alam mo na hindi mo dapat gawin. Pero may utos yung hari na kapag narinig mo, kailangan mong sumunod. Sabi niyo ulit, pressure. Pressure, di ba? Kaya nga may shaking kasi merong pressure. Yung alam mo sa salita ng Diyos, saka yung ginagawa ng mundo, sinasabi ng mundo, alam mo yun, nagko-conflict. Di ba? Kaya mayroong shaking. Kasi may bagay na gusto mong gawin at sometimes, hihirapan ka. Di ba? Kaya kailangan mo ng unshakable faith. Sabi mo ulit, unshakable faith. Unshakable faith. Sabi mo sa tabi mo, meron akong unshakable faith. Really? It's time to declare. Kailangan mong declare. Sabi nga sa Bible di ba? We see, therefore we believe, therefore we speak. Kailangan na nabibigkas natin yan. Amen. Daniel 3 verse 8. But some of the astrologers,
Another pressure, ha? Mga marites to eh. Some of the astrologers went to the king and informed the Jews. They said to King Nebuchadnezzar, "Long live the king! You issued a decree requiring the people, all the people, to bow down and worship the gold statue when they hear the sound of the horn, flute, zither, light, harp, pipes, and other musical instruments. That decree also states that those who refuse to obey must be thrown into a blazing furnace. But there are some Jews," sabi ko sa inyo, marites eh. Sinumbong yung tatlo. There are some Jews, ang names nila ay si Shadrach, Meshach, and Abednego, whom you have put in charge of the province of Babylon. They pay no attention to you, your majesty. They refuse to serve your gods and do not worship the gold statue you have set up. Diba? So, dinami-dami ng mga tao, di ba? Hindi naman napapansin ng king yun eh. Ang dami-dami, di ba? Hindi napapansin ng king. Kaya lang, minsan may mga marites talaga sa buhay natin, di ba? Parang hindi mo naman, wala namang ginagawa sa'yo, pero bakit mo ako ginaganto, di ba? Pressure. Sabihin niyo ulit, pressure. Pressure. So may pressure na galing sa king, may pressure pa galing dito sa mga kasama nila. So sinumbong sila. Then Nebuchadnezzar flew into a rage. Ayun, naggalit yung hari. And ordered, sino ba ito mga to? Dalhin sila rito. Yeah? Be brought before him. When they were brought in, Nebuchadnezzar said to them, "Is it true? Totoo ba?" Kasi di naman niya nakita, di ba? Di naman niya nakita na hindi lumot yung tatlo, di ba? Lalayo eh. Dami nila eh. Sinumbong nga lang. Kaya sabi, "Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you refuse to serve my gods or to worship the gold statue I have set up? I will give you one more chance." Pressure ulit. Di ba? One more chance to bow down and worship the statue I have made when you hear the sound of the musical instruments. But if you refuse, you will be thrown immediately into the blazing furnace. And then what God will be able to rescue from my power? Iyabang ng king mo. What God will be able to rescue you. And ito yung challenge, especially sa ating mga mananampalataya. May mga panahon kasi, may mga bagay na yung mga gagawin na pinapagawa sa atin o yung pressure sa mundo, taliwas naman talaga sa ipinag-uutos ng salita ng Diyos. Diba? Kakatapos lang ng taxes, diba? Buying BR, January, 4th quarter pala. Bilang Kristiyano, di ba? Bilang Kristiyano, we have to pay taxes. Kakatapos bayad ko lang. So, no problema doon. Pressure eh. Pressure, sabihin sa iyo ng assessor, "Sir, buwasan lang natin yun dyan sa... Gawin na lang natin to mga $500,000. Bigyan mo lang pang merienda." Di ba? Pressure! Di ba? May mga bagay na ganun. Kasi sir, 2 million na taxes, laki mo. Di ba? Ganun. Pressure. May mga bagay na taliwas. Alam mo, sabi sa salita ng Diyos, "Give to Caesar, which is Caesar's, give to God, which is God's." Nagtatides tayo, nagbibigay ng offering, pero yung taxes. Sa totoo lang, napakahirap magbayad ng tax ngayon. Sa totoo lang. Bigyan ko lang kayo ng konting idea. Para labas, sabi sa Teresa, i-share lang mula sa heart. Kasi ako'y laging nagbabiyahe kung saan-saan. Na ako'y naiinis kapag ang daming lubak sa kalsada. Di ba? DPWs nila inaayos. Ako'y nagbabayad ng taxes, tapos ganun yung kalsada. So, naiinis ako. Meron ganung attitude. Na hindi totoo lang po tayo. So, every time na ganun, maano sa isip ko, ano pinagagawa ng gobyerno sa ating mga taxes? So, totoo may corruption, but still, the Word of God says, I have to pay taxes, di ba? So, regardless of what they do or not, I will still obey the Word of God. Amen? Amen. Kasi there is pressure talaga. Di ba, kita naman natin dito sa story ng tatlo, ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego, meron talagang pressure. The question is, will you bow? Will they bow? Huli natin kwento. Ating oras natin. Shadrach, Meshach, and Abednego replied, "Oh, Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you." Okay? So, hindi, King,
Hindi na namin kailangan i-explain. Hindi na namin kailangan mag-explain. Sabi daw, if we are thrown in the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, O Majesty. Ang tindi ng pananampalataya. Di ba? Kaya niyo yun? Ako, nag-iisip ako, nilalagay ko sarili ko sa tatlo. Kaya ko kaya yun? Di ba? If we are thrown in the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. Bakit kaya nila nasasabi to? Di ba? Bakit nasasabi? Alam niyo kung bakit? Ang mga Hudyo, itong mga to, nakakatawa ka lang history. Mula bata, tinuturuan na nila ng salita ng Diyos. Pagdating ng 12 years old, memoryado nila yung Torah. Ay, yung Torah? Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sa ulado nila, 12 years old. Kaya nga si Jesus, nakikipag-diskusyonan sa mga high priest, di ba? Doon sa templo, di ba nung nawala, hinahanap ni Mary sa kanila Diyos, nawala. Nawala yung anak ng Diyos. Di ba? Nawala sa kanila, mga di na, hanap-hanap sila. 3 days. Sipin yun, on the 3rd day, natagpuan nila sa templo. Di ba? Isang example yun, na parang tayo. Pag may problema, pag may nawawala, kung saan-saan hinahanap, paano kung hinanap nila unang-una sa templo? Di nakita nila agad. Diba? Karamihan sa mga tao, kung saan-saan naghanap, pag talagang wala ng pag-asa, saka pumupunta sa simbahan, saka nagkukonsulta sa Diyos. Diba? Ano yung, nawala, diba? Pero ang point ko doon, si Jesus nakikipag-diskusyonan, diba? Doon sa mga sacerdote, sa mga priests. So alam nila. Tapos hindi lang yun, merong tinatawag na midrashim. Ito yung mga stories passed down, generations. Stories in the Bible, not actually in the Bible, stories ng mga ninuno nila. Noong si Abraham ay nabubuhay, kinikwento na sa mga bata, ito yung nangyari. Kinikwento, meron din natin mga memorial, so meron diyang stories passed down, generations to generations. Buhay sa kanila yun. So kilala nila, alam nila, noong si David, okay? Noong si David ay may kaharap na higante, napatumbay niyang higante. Alam nila yung mga kwento na yun. Alam nila yung mga kwento kung paano ni Lord dineliver ang kanyang mga anak sa Red Sea. Alam nila kung paano ang Panginoon magligtas. Kaya nga na nasasabi ito eh. Kasi buhay sa kanila yung mga stories, yung salita ng Diyos na i-pass down to generations. Kaya importante na yung mga bata, alam din nila ang salita ng Diyos. Kasi maraming mga kabataan ngayon na yung mga parents ay Kristiyano, nakakilala sa grandparents Kristiyano, nakakilala sa Panginoon. Pero yung mga bata wala nang interest sa church. Why? Kasi hindi na ipasa. Babantayan po natin yun. Ang aking tatay ay nakakilala sa Panginoon. Ako ay nakakilala sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. Ang aking mga anak nandun ngayon sa church, may service, kaya nga 3 services sila eh. Kaya nga ako lang yung pumupunta dito kasi nandun sila. Sobrang lang busy. Pero naipapasa sa kanila yung salita ng Diyos. Buhay. Buhay, kailangan yun. Tapos sila rin, papasa nila sa mga anak nila. Continuity. Wag lang tayong titigil sa atin. Amen? Amen. Kasi pag humarap yung mga yan, pag lumisa na tayo sa mundo, sila na yung makakaharap ng pressure. Di ba? Eh pag dumating yung pressure, ano gagawin nila? When the trumpet sounds, luhod din sila. Ay, di ba? Hindi dapat ganoon. Ang pagpansin natin, pasama ang ating mundo ngayon. Di ba? May pressure mula sa may batas na gustong ipasa ng isang senador. Yung Senate Bill 1979 na ipapasok ang sexual education sa mga 5 years old. Nandyan. Nagtatalo kami ngayon sa Facebook, sa mga forums na kung saan ni-explain ko bilang magulang. Diba? Ang salita ng Diyos, ang yung kailangan ng malaman, hindi kung ano-anong kalokohan at tunuturo ng mga nasa international. Hindi nga sila matagumpay. 12 taon na lang ginagawa ngayon. Patuloy nang dumadami yung mga nabubuntis ng mga kabataan. Ibig sabihin, hindi nag-work. Sabi ko nga doon sa kausap ko, yung lolo ko, siya mga anak. So, nag-asawa muna siya,
bago nagkaanak. Yung siyam na anak niya, mga tiyuhin ko, tiyahin ko, yung tatay ko, lahat sila nag-asawa muna bago nagkaanak. So kami na yun. Sa tatay ko, ako nag-asawa muna bago nagkaanak. Ano yung difference? What make the difference dun sa ano? It's the conservative values na meron. Na kailangan matutunan ng mga kabataan ang salita ng Diyos. Amen? So if we're thrown, sabi dito, we're thrown of blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power. Sipin mo ha, ganun yung kanilang faith, ganun yung kanilang declaration, ganun yung kanilang nasa isip, mindset nila. Di ba? In a pressure situation, di ba, pag piniga mo isang bote, kung anong laman yan, yun ang lalabas. Kaya nga lagi kong sinasabi, di ba, kung ang salita ng Diyos ay nasa iyong puso, pag merong pressure, pag may pumiga sa'yo, ang lalabas sa bibig mo is yung salita ng Diyos pa rin. Kung ang salita ng Diyos ang laman ng puso, pero kung puro telenovela at Facebook and Instagram, ang lalabas dyan, telenovela rin. Kung ano yung reaction ng bida, yun ang lalabas. Ganun lang yung kasimple. Okay, verse 18. Ito matindi, sabi ng tatlo. But even if it doesn't, kahit hindi niya gawin yun, kahit hindi niya kami iligtas, ang tindi ng kanlante, kahit hindi kami iligtas, we want to make it clear to you. Lilinawin lang namin sa iyo, o hari, na hindi kami, di ba, we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. Ang tindi ng kanilang conviction. Bakit? Kasi alam nila, ang utos ng hari, ng mga hari, huwag kayong luluhod sa mga Diyos-Diyos, huwag kayong luluhod. Pero ang tindi ng conviction nila, kasi alam nila na ang Panginoon nagliligtas. Pero sabi nila, kahit hindi kami ligtas, hindi kami luluhod. Kasi alam nila yung salita ng Diyos. Ano yung sunod na kwento? Galit yung hari. Sobrang galit ng hari. He's furious. Sabi nga, his face became distorted with rage. As in, galit na galit. Kasi siyempre pride yun eh. Di ba? Nadali mo yung pride ng king. Di ba? Hindi ka sumunod. Sinutos niya, di ba? Kaya may problema sa fear of the Lord nowadays. Especially sa mga Christians. Di ba? Mas natatakot tayo sa utos ng hari o utos ng gobyerno o utos kaysa sa utos ng Panginoon. Kailangan natin ibalik yung fear of the Lord sa ating mga buhay. Na kahit sabi ng hari, he commanded the furnace to be heated 7 times hotter than usual. Iniisip ko nga, paano nasukat? Nasukat kaya nila yung 7 times. Sige, hinipan ng mas malakas. Di ba? Kasi pag hinihipan mo yan, mas lumalakas. And he ordered some of the strongest men of his army. Lift yung tatlo. Di ba? Galit na galit yung hari. And throw them into the blazing furnace. Verse 21. So they tied them up and threw them into the furnace, fully dressed in their pants, turbans, robes, and other garments. Iniisip ko yun eh, bakit pinasok ni Lord to? Yung description nung tatlo, nung tinapon. Kasi every time nagbabasa ka ng Bible, titingnan mo talaga yung detalye. Bakit nandyan yan? Ano ba ibig sabihin yan? Di ba? Fully dressed in their pants, turbans, robes, and other garments. And because the king in his anger had demanded a hot fire in the furnace, the flames killed the soldiers as they threw the 3 men in. Namatay yung mga sundalo. Yung mga pinakamatitipuno niya sundalo na kumuha doon sa tatlo at tinapon sa furnace, namatay. Kasi sobrang namang init. Di ba? Verse 23, so Shadrach, Meshach, and Abednego, securely tied, nakatali, no? Fell into the roaring flames. Ito na yung exciting part. But suddenly, Nebuchadnezzar jumped up in amazement and exclaimed to his advisors, didn't we tie the 3 men and throw them to the furnace? Di ba natin tinali itong tatlo, tinapon natin? Di ba? Yun naman yung ginawa nila eh.
Yes, Your Majesty, we certainly did. They replied. Look, Nebuchadnezzar shouted, I see 4 men, unbound, walking around in the fire unharmed, and the 4th looks like a god. Ito yung mga example sa Bible na may revelation ni Jesus ng Old Testament. Diba? He was with the 3 walking around unbound. The world or the king wanted them bound and thrown into the fire, pero dahil sila ay nanampalataya sa salita ng Diyos, they became unbound and they were walking around. Amen? Kita natin yung nangyari sa kanila. Verse 26, Then Nebuchadnezzar came as close as he could to the door. Kasi nga, napakainit, di siya makalapit. He shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out. Come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego step out of the fire. Isip mo nga yun eh. Bakit? Di, hari, lapit ka rito. Masarap dito. Naglalaro kami ng Isip ko kung siguro isa ako doon. Lika, parang maranasan mo. Hindi. So Shadrach, Meshach, and Abednego stepped out of the fire. Then the high officers, officials, governors, advisors crowded around them and saw that the fire had not touched them. Not a hair on their heads was seen. Di ba lang na yung kanilang buhok. Their clothing was not scorched. They didn't even smell of smoke. Then Nebuchadnezzar said, Praise to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. He sent his angel to rescue servants who trusted in him. They defied the king's command, were willing to die rather than serve or worship any god except their own God. Therefore, I make a decree, if any people, whatever their race or nation or language, speak a word against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, they will be turned limb from limb, their house will be turned into heaps of rubble. There is no other God who can rescue like this. Nabaliktad na. Nabaliktad na. Diba? Yabang-yabang yung una. Lahat ng hindi lulod, mamamatay. Ngayon, ito na. Lahat ng magsasabi against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, ito mangyayari. Kasi nakita niya kung paano mag-rescue ang Panginoon nila. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego to even higher positions in the province of Babylon. Gusto ko makita niyo yung progression. Okay? May pressure, hindi sila bumigay sa pressure, napatunayan nila ang salita ng Diyos na baliktad yung pressure napunta sa king. The last thing, the king promoted them. Yung kailangan natin ma-realize eh. There's always a promise. Di ba? A promise. At yung pressure, ang ginagawa ng pressure ay para hindi natin ma-attain yung promise. Kaya nga kailangan mo ng unshakable faith. Kasi nga, yung pressure ng mundo, taliwas yan sa kalooban ng mundo, kalooban ng Panginoon. Kasi ang nais ng kaaway, he wants to steal, kill, and destroy, di ba? Gusto niya wasakin yung buhay mo, gusto niya na hindi mo ma-attain yung calling mo, gusto niya na ikaw ay maging discouraged, depressed, kung anong mga bagay-bagay. Pero kapag pinanghawakan mo ang salita ng Diyos, mayroong promotion. At dito na ako mag-end. Luke 6:46 to 49. Ito yung question ni Jesus. But why do you call me Lord, Lord? And do not do the things which I say. Yeah. Tanong ni Lord yun. Si Lord ni Jesus mismo nagtatanong, ba't niyo ako tinatawag na Lord? Di mo naman ginagawa yung mga sinasabi kong gawin mo. Diba? Para di po sa akin yung tanong din. Kaya lahat tayo. Diba? Kailangan natin tanungin yan palagi. Whoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you whom he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against the house and could not shake it, for it was founded on the rock. Unshakable faith. Saan nakatayo ang iyong bahay? Saan nakatayo ang iyong buhay? Amen? Itong taon na to, magkaroon tayo ng dedication, magkaroon tayo ng commitment. Diba? Renewal ng hearts, ng minds na Lord. Ako po, itong taon na to, ako po
ay hahawakan ko ang iyong salita. Okay? Kahit may pressure sa mundo, di ba? Mga kabataan dyan, may pressure yan palagi. Tayo bilang mga, may pressure yan. Pero ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Itong Psalm 112, gusto ko sa Tagalog. Sabi doon, purihin ang Panginoon, mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Ang mga anak niya ay magiging matagumpay dahil ang mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. Yayaman ang kanyang sambahayan at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Alam niya si Lenny yan, matagal ko na siyang kilala. Way back 2012, no? Diba? Nakita niya kung paano ako nag-outreach tayo, no? Nakamotor lang doon. Pero mabuti ang Panginoon kasi totoo yan. Diba? Nananampalataya ka sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos yung panghawakan mo. Hindi pwedeng manatili ka sa kahirapan. At yung, kasi may extreme yan sa church minsan, tinuturo lang yung parang nagiging connotation tuloy prosperity gospel. Pero totoo lang, ang gospel punong-puno yan ng prosperity. Kailangan natin maintindihan prosperity with a purpose. Hindi yan something, kaya ako piniyaman para makabili ako ng maraming sasakyan. Hindi yan ang purpose ng prosperity. Purpose ng prosperity para ikaw ay maging pagpapala sa marami. Amen? Ma-establish mo kung ano yung kalooban ng Panginoon dito sa lupa. Kasi hindi ka naman talaga, pag wala ka talagang pera, paano ka magmimisyon? Amen? Paano ka makapag-build ng mga schools na tinuturo ay salita ng Diyos? Paano ka makipag-establish ng business na kung saan yung mga tauhan mo ay sinensira mo ng gospel? Kailangan mo ng pera. Diba? Huwag lang tayo extreme. Amen? Psalm 112 verse 4. Kahit sa kadiliman, taglay pa rin ang liwanag ng taong namumuhay ng matuwid. At puno ng kabutihan, kahabagan at katuwiran. Jump sa verse 6. Tiyak na magiging matatag ang kanyang kalagayan, unshakable, diba? At hindi siya makakalimutan magpakailanman. Hindi siya matatakot sa masamang balita. Kasi panay masamang balita na naririnig natin. Di ba? Sa TV, sa radyo, sa dyaryo, sa social media, kung saan-saan. Pero ang isang matuwid na tao, ang isang tao na napalataya sa salita ng Diyos, hindi siya matatakot sa masamang balita. Dahil matatag siya at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Hindi siya matatakot o maguguluhan dahil alam niyang sa bandang muli, makikita niyang matatalo ang kanyang mga kalaban. Talo na ang kaaway. Amen? Basahin pagpili mo siguro, inaatake ka ng kaaway. Pumunta ka sa Book of Revelation. Pumunta ka sa Book of Revelation. Tingnan mo doon sa chapter 20 na ginapos ang kaaway for 1,000 years. Tapos tinapon pa siya sa dagat-dagatang apoy. Diba? So, talo na ang kaaway. Amen? Kaya kailangan natin talagang panghawakan ng salita ng Diyos kasi ito ang magpapatatag sa atin kahit ano mangyayari sa ating buhay. Amen? Kahit ano man daanan natin sa ating buhay. Amen? Ay, tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa umagang ito. Alam namin mula sa iyong salita na ikaw ang nagbibigay ng katatagan sa ating buhay. You are the one who makes our faith unshakable. Your word in our hearts. Salamat Panginoon na yung word in our hearts is going to grow. Grow to be like a tree planted in rivers of water. Bears fruit in season. Its leaves do not wither. Whatever we do prospers. Salamat Lord sa umagang ito. Bless your people today. Thank you Lord that yung word mo ay mamumunga sa kanilang buhay. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mensaheng ipinaparating niya sa atin sa pamamagitan ni Pastor Dan Dawan. Maraming salamat, Pastor. At ngayon, tinatawagan ko si Sister Angeli para sa offering. At para sa ating worship song, tinatawagan ko si Sister Pura.
awitin ito ay isa po sa pinaka gusto ko pong kanta dahil ito po talaga ang nakaka-dama kong ang kanta ito. Kaya po, dami natin yung salita ng aking awitin. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. Amen po. Amen. Praise God. Po. Maraming salamat, Sister Cora, para sa napakagandang kanta. At ngayon, tinatawagan ko si Sister Sini para sa ating offering prayer, to be followed by Sister Lee para sa pagbabalita. Dahil natin ang presensya ng ating Panginoon. Banal na Diyos, Panginoon namin lahat, pinupulong ka namin at masasalamatan sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Sa pagkakataong ito ay basbasan mo po ang bahagi ng biyayang tinatanggap namin mula sa iyo bilang handog ng alay sa iyong kabutihan. Panalangin po namin na kami ay gabayan at ingatan upang patuloy na makapagligod sa iyo. Tinataas po namin ang lahat ng ito na panalangin at pag-aalala sa pangalan ng iyong buto ng anak, Panginoon namin po si Kristo. Amen. Amen. Morning. Ano kayang ating topic ng mensahe ni Pastor Dan? Shakeable? Akala ko shakeable. Unshakable faith. Kaya
sa umagang ito, ang nais pala ng Panginoon ay magsiyasakay sa ating mga sarili. No? Ano ba ang ating faith? Shake, shake, shake ba? O unshakable? So, ang nais ng Panginoon, unshakable. Para sa ating pagbabalita, ngayong February, ngayon ay Love Month. Kaya ang birthday ngayon ni kapatid na Jennifer Rosales. Pangapon siya. At sa darating na Martes, si Kuya Robert naman po. Yun siya, oh. Happy birthday! Happy birthday, Kuya, sa darating na Tuesday. Na? Para sa iba pang mga balita, ang ating pong gawain, yung ating Bible study tuwing Friday sa tahanan ni Sister Lenny Caldejon ay masaya po, dumadami. Minsan kunti, maraming upset dahil may flu. Kasi hindi nagpa-vaccine. Ha? So, sino dito ang nagpa-vaccine ng flu? Vaccine. Very good, no? Dapat pag merong ganyan, magpa-vaccine tayo dahil yan ay kaloob ng Diyos yan, galing sa Diyos yan. No? Salamat sa gobyerno natin kasi malapit na ma-expire yun. Para rin sa ating kabutihan. No? So, yun pong Friday, umattend po tayo lahat ng may mga pagkakataon kasi hindi lamang pagkakataon, kundi paglaanan natin ng panahon na tayo ay makapag-join ng ganitong mga gawain. Sabi nga ng Bible, huwag kaligtaan ang pagtitipong banal. Dahil tayo ang makikinabang. No? Dahil yung tagapagturo, nag-aaral din. No? Sama-sama tayong mag-aaral. Pag Tuesday, meron din po tayo tuwing 5 o'clock para sa inyong karagdagan na kaalaman. So, attend po tayo. Huwag natin katamaran yan. Sabi nga, pasama na ng pasama ang panahon. Kaya nga, lagi na nga tayo ngayong, ano ang balita ngayon? Nakakalugod ba? O nakaka-imbier na? No? Pag nagbukas ka ng Channel 7, ano ang sabi ni Mel Tiangco? Patay. No? Puro patay. Nag-plane crash, maraming patay. No? So, hindi ka matutuwa. Kaya ang dapat sa atin, magbasa tayo ng Bible para ang kagalakan, kaligayahan ng ating puso ay nagkakaroon ng enlightening. No? Kasi kung aasahan lang natin ang radio, ang social media, madi-discourage tayo sa takbo ng mundo. Kaya umaasa ako na patuloy tayong umattend. Huwag natin katamaran sa kanila kay matulog pagkatapos ng Bible study. Si Ate Lenny naghahanda lagi ng merienda. Okay, sa iba pang mga gawain, ang lahat ng singers para sa ating worship through music, akin pong tinatagubilinan na by next week, ipadala nyo na po ang inyong mga kakantahin para sa worship through music na gaganapin natin sa last Sunday of February. At lahat ng pabautismo, isa ka lang din dito sa pangumaga. Sino pa ba ang gusto magpabautismo pa sa last Sunday of February? Isa lang si Ate Lenny, pero sa panghapon meron ng 5, na? So, patuloy natin ipag-pray ang mga kapatid natin na nais na isuko ang kanilang mga sarili sa Panginoon at mamuhay ng isang unshakable life. No? At para sa iba pang mga detalye, tinatawagan ko po si Pastor kasunod ng ating banal na hapunan. Ihanda po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Unshakable. May natutunan po ako ngayon. Bigla akong tumapak. Good news muna ang sasabihin ko sa inyo. Yung nilakad po namin noong Friday sa Boni, no? Thank God, binigyan na po tayo ng programa. Napakaliit natin. Mayroon na tayong programa na from 7 to 8 this coming February. Ngayon sa Thursday, mag-uumpisa kami na i-share natin ang salita ng Diyos, ang Word of God, buong Pilipinas ang nakakarinig. Katulad nung kila noon sila Kibuloy, nagkuha niya, broadcasting niya, si Elison
Soriano, wala na sila. Kaya kinuha ko ni Lord, mas gusto niya yung si Jesus ang daan. Ang siyang manguna. At sabi niya, maraming magbibigay dyan, maraming magbibigay. Kasi pag si Lord, may nag-o-offer sana. Mayroong nag-o-offering para magpatuloy ang gawain. Kagabi, nag-iisip ako, tanggapin ko kaya o ito lang muna sinasabi nila na Dehong February, wala tayong babayaran. Libre. Pero, March, magbabayad na tayo ng 20,000 a month. At 2 araw ang gawain. PPH, Tuesday and Thursday. At sa umaga na. Alas 7 ng umaga hanggang alas 8. Parang yung noon, di ba? Yung hardon ng panalangin. Yung day by day. Sa umaga yan at mayroong sa hapon. O, yan. So, ito ang pinakamagandang opportunity na nakita ko. Kagabi, gagamitin ko lang yata ng isang buwan na libre. Nahilig tayo sa libre. Walang bayad. Pero pag yung magbabayad na, ayaw ko na. May kontrata pa naman. Sabi ng asawa ko, huwag pagkontrata. Makukulong ka. Yung mensahe na yun, kasagutan sa akin. Nawala na po yung agam-agam. Diba? Yung pressure na wala na po. Kasi sa atin si Jesus ang nagmamayari ng lahat. Hindi pababayaan ng Diyos ni Jesus ang gawain niyan dahil iyan ay para sa lahat na mga hindi pa naniniwala o maging naniniwala. Kaya mamaya pagpupulong kami, ang BOT, may meeting kami, pag-usapan namin. Napakaganda po opportunity. No? Televised po, mapapanood po tayo live. No? Mapapanood po tayo kasi nagkataon kasi na ang pamangkin ko doon nagtatrabaho. Kaya sabi niya, naalaala niya, pastor ka pala, bigyan ka namin ng slot 1 hour. Twice a week. Tuesday and Thursday. Pero ngayon yung libre, once a week lang, every Thursday. Pwede ko kayong anyayahan doon. Pwede kong anyayahan si Pastor Dan para magsalita. Gagayahin ko rin yung katulad nung dating Daan. Dahil wala na siya. Gagayahin ko yun. Magtanong kayo. Sasagutin kayo ng Bible. Hindi ako ang sasagot. Ang Bible ang sasagot. Magtanong kayo. Kasi doon maraming nagtatanong. Maraming nagtatanong. At ang 700 clubs, mahal ang bayad sa TV. Pero nagpapatuloy bakit? Inuutosan ng Diyos yung mga nakikinig. Magbigay kayo, magbigay kayo. Kaya yun ang naiisip ko. Kaya sabi ko nga doon sa may-ari mismo kausap ko, 2. Kung halimbawa po, bigyan kami ng sa buwan na to, may pumasok na 60,000, hindi ko 20 ang ibibigay kung hati tayo, yung 30,000 para sa church namin. At yung 30,000 bibigay sa inyo. Kung may 100,000 na po, hati pa rin tayo. Tuwa-tuwa naman yung may-ari. Pero sabi, hindi ko kukunin yan. Sa inyo yan. Napakabuti rin ng may-ari. 20 lang talaga ang ibibigay nyo buwan-buwan. Kaya, BOT, pag-usapan po natin, walang presyon. Kasama natin ang Diyos forever. Hindi tayo iiwan, hindi pababayaan mo. Kaya, laban. Tuloy na ang laban. Hindi na ako nag-agam-agam na pababayaan tayo. Ano kung makulong ako? Si Abednego nga eh. Si Abednego nga eh. Puhon pa na nag-aapo yung 3. Natakot ba? So ngayon, tumapang ako dahil sa mensahe ng aking kamanggagawa. Praise God! Purihin ng Panginoon. Yan ang kasagutan sa ibinibigay na napakagandang opportunity. No? Okay. So, inaanyayahan ko po si Pastor Dan na aking maging katuwang sa banal na hapunan.
Hello. Ulit si Kuya Robert at si Ate Cora na kayo po ang magbibigay ng tinapay at alak. Kayo po ang mag-aabot sa kanila ng bawat isa. Pwede niya na pong bigyan. Ang sabi po sa unang Korinto chapter 11 verse 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumangkot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpirapirasin niya iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Antayin po namin yung tinapay. Inaanyayahan ko po tumayo ang kapulungan. Sabay-sabay po natin kanin ang tinapay na simbolo ng katawan ni Kristo. Matapos magapunan, dumamplot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito sa aming pag-alaala ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Naalala namin, Panginoon, kung paano mo binayaran yung aming mga kasalanan. Kami nagpapasalamat na dahil doon kami malaya at kami rin malayang makalapit sa iyong trono anytime. Salamat, Panginoon, sa oras din na ito. Kung sino man mayroong sakit at karamdaman sa aming kalagitnaan, at yung mga wala rito ngayon pero may mga sakit ngayon, pinapanalangin din namin sila. Dahil ikaw, Panginoon, si Jehovah Rapha, the Lord God who heals. So thank you, Lord, sa araw na to, sa aming pag-alaala. Salamat sa kalakasan na nanggagaling sa iyo. Salamat, Panginoon, sa binigay mo sa aming biyaya. Salamat, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Manatili tayo nakatayo at hingi ko po ang basbas ng ating Panginoon at prayer muna. Lord, maraming salamat po. Muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambahin ako namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinagdadaloy sa bawat isa sa amin. Hinihingi ko nga po sa umagang ito ang iyong pagpapala, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwa ng Diwang Banal ang sumaaminawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen.